₱3 ang binayad niya para sa isang kape ng isang lalaking dukha. Sa tingin niya, hindi niya alam na isa pala itong milyonaryo na sumusubok sa kanyang kabutihan. Lunes ng umaga noon at ang coffee shop ay siksikan tulad ng dati. 2 oras nang nakatayo si Leticia sa likod ng counter, nagseserbisyo sa mahabang pila ng mga tao. Nagmamadali, komplikadong order at mga customer na nakasimangot na hindi man lang siya matingnan sa mata. Isa itong tipikal na araw sa buhay ng isang nagtatrabaho sa minimum wage, naghahanda ng kape para sa mga taong nagmamadali patungo sa kanilang pinapangarap na trabaho. Nagpupunas siya ng baso nang lumapit ang isang lalaki sa counter. Nakasuot ito ng kupas na maong, simpleng t-shirt, lumang sneakers at beanie. Walang kakaiba. Isa pa lamang siya sa karaniwang manggagawa na dumadaan araw-araw. "Magandang umaga," sabi niya. Ngumiti ng taos-puso na umabot sa kanyang mga mata. "Isang maliit na kape. Sugar at gatas?" Tanong ni Leticia. Kinuha na ang tasa. "Oo, salamat." Ibinuhos niya ang kape at inilagay sa counter. ₱20. Inilagay ng lalaki ang kamay niya sa isang bulsa, pagkatapos ay isa-isa pa at sa likurang bulsa. Unti-unting nagbago ang ekspresyon niya mula sa kalmado patungong kahihiyan. "Ay, hindi!" Bulong niya. Kinapa ang mga bulsa niya ulit. "Paumanhin, naiwan ko yata ang pitaka ko sa bahay." Ang pila sa likuran niya ay nagsimulang mawalan ng pasensya. Narinig ni Leticia ang ilang malalakas na buntong hininga. Isang babaeng nakasuot ng business suit ang tumingin sa kanyang relo na may halatang pagkayamot. Ito ay isang sitwasyon na nangyayari sa coffee shop, minsan man lang sa isang linggo. Kadalasang, sasabihin lang niya sa taong bumalik na lang. Ngunit may isang bagay sa kahihiyan ng lalaki na ito na umantig sa kanya. Marahil dahil hindi ito gumawa ng komplikadong dahilan o sumubok na makipagtawaran. Halata namang nahihiya ito na naiwan ang kanyang pitaka. "Ayos lang," sabi ni Leticia, itinulak ang tasa ng kape sa kanya. "Hindi mo ba ito kayang tanggapin ng libre?" Hindi ko kayang tanggapin. Kailangan mong bayaran ang gastos mula sa sarili mong bulsa. Kape lang naman. Hindi ito magpapagala sa akin. Isang kasinungalingan. ₱20 ay ₱20 pa rin kapag ang buwanang kita mo ay olo 8,000. Ngunit si Leticia ay lumaki na ang kanyang ina ay laging nagsasabi na ang pagtulong sa iba ang tunay na sukatan ng isang tao. "Maraming salamat," sabi ng lalaki. Kinuha ang tasa ng kape. "Paano ko ba ito susuklian?" "Hindi mo kailangang gawin yan. Sabihin mo lang ang pangalan mo. Ako si Jefferson. Jefferson Silva." "Leticia," tugon niya. Bumaling sa susunod na customer sa pila. Ngunit hindi agad umalis si Jefferson. Tumayo siya sa tabi ng counter, umiinom ng kape at pinagmamasdan ang kanyang pagtatrabaho. Hindi sa kakaiba o mapanuri na paraan, kundi para bang tunay siyang interesado sa kanyang sitwasyon. "Matagal ka na bang nagtatrabaho rito?" tanong niya habang huminto ang pila. 6 na buwan, sagot ni Leticia. Ibinaba ang tasa. "Gusto mo ba ang trabaho mo?" Nagulat siya sa tanong. Wala pang nagtanong sa kanya kung gusto niya ang trabaho niya. Nag-o-order ang mga tao ng kape, nagbabayad at umaalis para siyang halos invisible. "Trabaho lang," sabi niya na may pilit ng ngiti. "Nakatulong ito sa akin na bayaran ang mga bills." Tumango si Jefferson para bang lubos siyang nakauunawa. Ang tapat na paggawa ay mas mahalaga kaysa sa maraming trabaho sa opisina. Lumapit ang isa pang customer at muling nag-focus si Leticia sa paglilingkod. Nang matapos niya ang inumin, naroon pa rin si Jefferson. "Paumanhin kung naabala kita habang nagtatrabaho," sabi niya. "Matagal na rin kasi akong hindi nakakausap ng taong totoo tulad mo." "Totoo. Karamihan sa mga kakilala ko, parang laging nagpapanggap, pero ikaw, hindi. Napakatotoo mo." Naramdaman ni Leticia na bahagyang namula ang kanyang mukha. "Sinasabi mo ba iyan sa lahat ng barista na nagbabayad ng kape mo?" Tumawa si Jefferson. Isang malalim at taos-pusong tawa na nagpalingon sa ilang tao. "Kadalasan kasi, naaalala kong dalhin ang wallet ko. Sa totoo lang, ngayon lang ito nangyari. Tunay na swerteng pagkakataon." "Oo, sigurado." Nag-atubili siya ng bahagya. "Leticia, pwede ba akong magtanong ng kakaiba?" "Sige lang, tanong ka lang. Anong oras ka matatapos sa trabaho?" Biglang nagliwanag ang mukha ni Leticia. Sa sandaling ito, ipinahayag ng karamihan sa mga lalaki ang kanilang tunay na intensyon. Bakit? Dahil umuulan na. "Mababasa ka palabas dito at gusto kong suklian ang kabutihan mo sa pamamagitan ng paghatid sa iyo." Sumilip si Leticia sa bintana at nakita niyang tama siya. Nagsisimula ng umambon at ang weather forecast ay nagsasabing bubuhos ang malakas na ulan.
Malayo ang tirahan niya sa hapon na iyon. Kailangan niyang sumakay ng 2 bus at wala siyang dalang payong. Hindi kita kilala, maingat niyang sabi. Tama ka, paumanhin. Hindi ko intensyong abalahin ka. Tinapos ni Jefferson ang huling lagok ng kape. Gusto lang niyang suklian ang kanyang kabutihan sa anumang paraan. Tinapos niya ang kape at tumango sa kanya. Salamat ulit sa kape, Leticia. Magandang araw sa iyo. Malapit na si Jefferson sa pintuan nang biglang nagdesisyon si Leticia. Jefferson, lumingon siya. Matatapos ako ng 5:00. Kung bumuhos ang malakas na ulan at gusto mo talagang suklian ang kabutihan ko, isang nagniningning na ngiti ang nagliwanag sa kanyang mukha. Andiyan ako ng 5:00. Ang natitirang bahagi ng araw ay dahan-dahang lumipas para kay Leticia. Nahuli niya ang sarili na sumisilip sa pinto ng ilang beses. Nagtataka kung babalik ba talaga si Jefferson. Nang tumunog ang 5:00 at bumuhos ang malakas na ulan, halos sigurado na siya na hindi na ito darating. Ngunit pagkatapos ay nakita niya ang isang itim na Civic na nakaparada sa labas ng coffee shop. Tumakbo palabas ng ulan si Jefferson at humihingal na pumasok. Paumanhin sa pagkaantala, sabi niya. Pinahid ang basa niyang buhok. Ang traffic sa ulan na ito ay kakilakilabot. Napunasan ni Leticia ang counter at kinuha ang kanyang bag. Talagang dumating ka? Nangako ako. Pinigilan ni Jefferson ang pinto para sa kanya. Saan ka nakatira? Sa loob ng kotse, pinanood ni Leticia si Jefferson habang nagmamaneho. Nagmamaneho siya ng maingat, hindi nagrereklamo sa ibang driver. Nagtatanong kung komportable ang temperatura, kung nakakaistorbo ba ang musika. Maliliit na detalye na nagpapakita ng pagiging mapagmalasakit. Ano ang trabaho mo? Tanong niya nang huminto sila sa traffic light. Nag-aayos ako ng sasakyan, sagot ni Jefferson. Bukod sa coffee shop, may iba ka pa bang ginagawa? Nag-aaral ako ng management sa gabi. 2 semester na lang at gagraduate na ako. Magandang kurso ang management. May pangangailangan palagi para doon. Sana nga. Maraming isinakripisyo ang nanay ko para makapag-aral ako. Hindi ko siya pwedeng biguin. Sumulyap si Jefferson kay Leticia. Sigurado akong napakagaling mong anak. Mahirap ang magtrabaho at mag-aral. Mahirap, pero sulit. Sana. Nagpatuloy sila sa pag-uusap hanggang sa makarating sila sa bahay ni Leticia. Ito ay isang simpleng gusali ngunit maayos ang pagkakalinga sa isang lower middle class na kapitbahayan. Salamat sa paghatid, sabi ni Leticia. Inilagay ang kanyang kamay sa doorknob. Salamat sa agahan. Nagatubili si Jefferson. Leticia, pwede pa ba akong magtanong ng kakaiba? Nagtanong ka na kahapon at maayos naman ang nangyari, ngumiti siya. Bukas, bago ka magtrabaho, samahan mo akong magkape. Ako naman ang magbabayad. Pinagmasdan ni Leticia ang kanyang mukha. Mukhang kinakabahan si Jefferson, naghihintay ng sagot, tulad ng isang teenager na nag-aaya ng date sa unang pagkakataon. Naiwan mo na naman ang wallet mo? Biro niya. Hindi, bukas, maalala ko. Kung gayon, sige. Anong oras? Anong oras ang gusto mo? 7:30. Para magkaroon tayo ng oras na mag-usap bago ako magsimulang magtrabaho. Sige, see you bukas. Umakyat si Leticia sa hagdan na may ngiting hindi maitago. Matagal na siyang hindi nakaramdam ng ganitong kasiyasyang pagkasabik. Iba si Jefferson sa mga lalaking nakilala niya. Simple, masipag, magalang. Hindi niya alam na kakakuha lang niya ng atensyon ng pinakamayamang lalaki sa bayan. Umupo si Jefferson sa kanyang sasakyan, nagmamasid hanggang sa makita niya ang ilaw na bumukas sa ikatlong palapag. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may nagpakita sa kanya ng kabutihan nang hindi alam kung sino siya. Isang taong naglaan ng 20 piso mula sa sariling bulsa upang tulungan ang isang estranghero nang walang inaasahang kapalit. Nagmaneho siya patungo sa sentro ng lungsod, ngunit sa halip na umuwi, huminto siya sa harap ng isang 20 palapag na gusaling salamin. Isang unipormadong guwardiya ang magalang na bumati sa kanya. Magandang gabi, Sir Jefferson. Magtatrabaho ba kayo ng matagal ngayong gabi? Huwag kang mag-alala, Carlos. Magandang gabi. Sa elevator, inisip ni Jefferson si Leticia. Ang kanyang ngiti nang tanungin niya ang tungkol sa kanyang pag-aaral, ang pagmamalaki sa kanyang boses, nang banggitin niya ang kanyang ina. Ang kanyang pagkabukas palad na magbayad ng kape para sa isang estranghero habang kumikita lamang ng minimum wage. Diretso sa kanyang executive office ang bukas na pinto ng elevator. Sa ibabaw ng desk ay may isang plake na nakasulat, Jefferson Silva, CEO ng Silva Constructions. Mula sa bintana, makikita niya ang buong lungsod na nasa ibaba na pinalamutian ng mga ilaw mula sa mga gusaling itinayo ng kanyang kumpanya. Sa loob ng 5 taon,
nakabuo siya ng isang imperyo. Ang Silva Constructions, ang responsable sa pinakamalaking proyekto sa rehiyon. Marami siyang pera kaya hindi niya kayang gastusin ito sa maraming buhay. Ngunit mayroon ding mga bagay na hindi nabibili ng pera. Ang kalungkutan, mga babaeng nagtatanong tungkol sa kanyang kalusugan, makasariling kaibigan, mga kasamahan na pumapayag magtrabaho dahil sa takot na mawalan ng trabaho. Ngayon, nakilala niya si Leticia, isang babaeng masipag magtrabaho upang makabayad sa kanyang pag-aaral, na nagsakripisyo ng pinansyal para sa isang estranghero na nakitungo sa kanya bilang isang ordinaryong tao at hindi nagtanong kung ano ang trabaho niya o kung gaano siya kumikita. Kinuha ni Jefferson ang telepono at tinawagan ang kanyang sekretarya. "Claudia, kanselahin mo ang mga meeting ko bukas hanggang alas 9 ng umaga. Ngunit Sir Jefferson, may meeting po kayo sa mga Japanese investors. I-reschedule mo ito sa hapon. At Claudia, kung may magtanong kung nasaan ako bukas ng umaga, sabihin mong nasa shop ako." Technically, hindi iyon kasinungalingan. Nagpatakbo nga si Jefferson ng isang maliit na auto shop, isang hobby mula sa kanyang kabataan na hindi niya pinakawalan. Doon siya pumupunta kapag ang corporate world ay masyadong mabigat. Bukas, magiging si Jefferson Silva lang ulit siya, isang lalaking nagtatrabaho sa mga makina kahit sa ilang oras pa, natulog na. Kinaumagahan, mas maaga ng 15 minuto si Leticia sa coffee shop. Hindi niya maaaring aminin kahit sa sarili, ngunit labis siyang excited na makita si Jefferson muli. Buong gabi niyang iniisip ang kanilang pag-uusap sa kotse, kung gaano siya kaingat magmaneho at ang kanyang tunay na interes sa kanyang pag-aaral. Tamang alas 7:30, lumitaw si Jefferson sa pinto. Sa pagkakataong ito, nakasuot siya ng simpleng shirt na maayos na naplansa, maayos ang kanyang buhok at may ngiti na nagpabilis sa tibok ng puso ni Leticia kahit hindi niya maintindihan kung bakit. "Magandang umaga," sabi niya, lumapit sa counter. "Puwede bang umorder ng 2 kape? Isa para sa akin at isa para sa pinakamabait na barista sa bayan." Tumawa si Leticia. Naramdaman ang pagkapula ng kanyang mukha. Medyo witty. "Paano kung ako ang magtimpla ng kape at maghintay ka hanggang sa break ko?" "Sige." Naghain siya ng 2 cafe con leche at lumabas ng counter. Darating pa ang kanyang supervisor ng alas 8 kaya mayroon siyang mga 20 minuto. "Doon tayo sa labas umupo," iminungkahi ni Jefferson. May mga mesa at upuan sa labas ng coffee shop sa bangketa. Maganda ang umaga, mahina ngunit kaaya-ayang sikat ng araw. Umupo sila sa isang asul na metal na mesa. Maingat na inilagay ni Jefferson ang tasa ng kape sa harap niya. "Nakakatulog ka ba ng maayos?" tanong niya. "Oo, maayos naman. Ikaw?" Hinalo ni Jefferson ang asukal sa kanyang kape. Mukhang medyo kinakabahan. "Leticia, maaari ba akong magtanong ng personal na tanong? Depende sa kung gaano ito ka-personal? Bakit ka nagtatrabaho sa coffee shop? Ibig kong sabihin, nag-aaral ka para maging manager. Matalino ka. Hindi ka ba makakahanap ng internship sa isang kumpanya?" Nagbuntong hininga si Leticia. Iyan ang tanong na tinatanong niya sa sarili niya araw-araw. "Sinubukan ko ang mga internship, ngunit karamihan sa mga ito ay walang bayad o napakaliit. Kailangan kong magtrabaho para suportahan ang sarili ko at ang aking ina. Kahit papaano nagbibigay ang coffee shop ng matatag na kita. Naiintindihan ko. Paano ang nanay mo? Nakatira siya sa probinsya. Napakaliit ng kanyang pensyon. Namatay ang aking ama noong 15 taong gulang ako at naiwan sa amin ang malaking utang. Ginawa ng aking ina ang lahat para makapag-aral ako, para magkaroon ako ng pagkakataon sa mas magandang buhay." Maingat na pinagmasdan ni Jefferson si Leticia. May isang bagay sa paraan ng pagsasalita ni Leticia tungkol sa kanyang pamilya na umantig ng malalim sa kanyang puso. Ang tunay na pagmamahal, ang tunay na pasasalamat. Hindi siya tulad ng mga taong kilala niya na laging nagrereklamo tungkol sa hindi pagbili ng kanilang mga magulang ng pinakabagong kotse o sa hindi pagbayad para sa isang biyahe sa Europa. "Sigurado akong napakagaling mong anak. Sana. Minsan, nakakaramdam ako ng pagkakasala dahil hindi pa ako nakakamit ng higit pa. Alam mo, marami na siyang isinakripisyo. Nagtatrabaho ka at nag-aaral. Marami na yan. At kapag nakapagtapos ka, magagawa mong suklian ang lahat ng ginawa niya para sa iyo." Iyan ang pinakagusto niya sa buhay. Nagpatuloy sila sa pag-uusap hanggang sa kailangan ng bumalik ni Leticia sa trabaho. Nanatili si Jefferson ng ilang minuto pa, tinapos ang kanyang kape, at pinagmasdan siya habang nagseserbisyo sa mga customer. Mayroon siyang natural na profesionalismo
Isang taos-pusong ngiti para sa lahat kahit sa mga bastos na nakikitungo sa kanya na parang hindi siya nakikita. Kailangan ko nang umalis. Sabi niya nang magkaroon siya ng kaunting libreng oras. Naghihintay ang trabaho. Salamat sa kape. Maaari ka bang pumunta sa oras na ito bukas? Naramdaman na naman ni Leticia ang kasiyasiyang pagkasabik. Oo naman. Mula noon, nagsimulang dumating si Jefferson sa coffee shop tuwing alas 7:30 ng umaga. Laging 2 kape ang in-order niya at laging naghihintay sa kanyang break para mag-usap. Nasanay na si Leticia sa mga sandaling ito. Tinuturing itong pinakamagandang bahagi ng kanyang araw. Ano ang trabaho mo? Tanong niya isang hapon. Matapos ang halos 2 linggong araw-araw na pagkikita, nag-atubili si Jefferson ng isang sandali. Nag-aayos, nagmamantin, mga ganoong bagay. Nagtatrabaho ako sa isang shop malapit sa sentro ng lungsod. Gusto mo ba ang trabaho mo? Oo, gusto ko. Ang pagtatrabaho gamit ang aking mga kamay, paglutas ng mga problema at pagkakita ng resulta ng aking mga pagsisikap. Nakakabusog. Ngumiti si Leticia. Ang sarap siguro kung may trabaho kang talagang gusto mo. Sinusubukan ko pa ring malaman kung ano ang gusto kong gawin sa buhay ko. Mayroon ka bang partikular na pangarap, isang bagay na gusto mong gawin kung bibigyan ka ng pagpipilian ng kahit ano? Nagulat siya sa tanong. Wala pang nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang mga pangarap. Nakikita lang siya ng mga tao bilang isang barista at ipinapalagay na wala siyang ambisyon na higit pa doon. Oo, dahan-dahan niyang sabi, gusto kong magsimula ng sarili kong kumpanya balang araw, isang management consulting firm para sa maliliit na negosyo. Tumutulong sa mga taong may talento at ideya, ngunit hindi nakakaintindi ng burokrasya. Sumandal si Jefferson, tunay na interesado. Anong uri ang consulting? Financial organization, strategic planning, basic legal matters. Maraming nagsisimula ng negosyo ng walang kaalaman sa pamamahala at nagtatapos sa pagsasara dahil sa kakulangan ng organisasyon, hindi sa kakulangan ng core competency. Iyon ay isang kahanga-hangang pangarap at napakahalaga. Ngunit pangarap lang. Nagkibit-balikat si Leticia. Para makapagsimula ng kumpanya, kailangan mo ng startup capital. Kailangan mo ng praktikal na karanasan na wala ako. Kailangan mo ng koneksyon. Lahat ng ito ay nakukuha sa paglipas ng panahon at pagtitiyaga. Madaling sabihin para sa taong may matatag na buhay, biro niya, ngunit may bahid ng kalungkutan sa kanyang boses. Naging seryoso si Jefferson. Leticia, pwede ba akong mag-alok sa iyo? Anong alok? Kilala ko ang ilang may-ari ng maliliit na negosyo, mga kliyente ng shop kung saan ako nagtatrabaho. Ang ilan sa kanila ay nagrereklamo tungkol sa mga problema na nabanggit mo lang. Paano kung ipakilala kita sa kanila? Maaari kang magsimulang magtrabaho ng freelance, makakuha ng karanasan. Tiningnan siya ni Leticia na may pagtataka. Gagawin mo iyan para sa akin? Oo naman, bakit hindi? Dahil 2 linggo pa lang kitang kilala. Bakit ka magri-risk na irekomenda ang trabaho ko? Tiningnan ni Jefferson ang kanyang mga mata. Dahil sa loob ng 2 linggo na ito, mas marami akong nakausap sa iyo kaysa sa sinuman sa loob ng maraming buwan. Alam ko kung anong klase ka, Leticia. Tapat, masipag, at matalino. Anumang kumpanya ay magiging mapalad na magkaroon ka. Bumilis ang tibok ng puso ni Leticia sa kanyang mga salita. Jefferson, kahanga-hanga iyon, ngunit paano kung biguin ko ang iyong mga koneksyon? Paano kung hindi ko kayanin ang trabaho? Kaya mo. At kung mayroon ka pang mga pagdududa, matuto. Doon nagsisimula ang lahat. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan. Hindi mo kailangang pasalamatan ako. Iyan ang pinakamaliit na magagawa ko para sa isang taong nagbabayad ng kape para sa mga abalang estranghero. Tumawa si Leticia, ngunit labis siyang naantig. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang may tunay na nagtitiwala sa kanya. Nakakakita ng potensyal kung saan dati ay nakikita lamang niya ang limitasyon. May kailangan ba akong itanong sa iyo? Sabi niya matapos ang ilang sandali. Ano? Bakit mo ito ginagawa? Bakit napakahalaga sa iyo na tulungan ako? Hinalo ni Jefferson ang kanyang kape. Iniiwasan ang kanyang mga mata. Bakit? Dahil matagal na akong hindi nakakakita ng taong tulad mo. Isang taong totoo. Karamihan sa mga kakilala ko huminto siya. Para bang napagtanto na masyado siyang nakapag-iisa. Karamihan sa mga kakilala ko wala namang pakialam. Walang kuwenta. Jefferson, masasabi mong, ang karamihan sa mga kakilala ko ay nagmamalasakit lamang sa pera, posisyon at hitsura at hindi ikaw. Nagmamalasakit ka sa mga bagay na tunay na mahalaga, pamilya, pangarap, kabutihan. Naantig si Leticia sa mga salitang ito.
Ikaw rin. Kung hindi ka pupunta rito araw-araw. Nag-aalok na tulungan ako. Minsan pakiramdam ko ay namumuhay ako ng dalawang magkaibang buhay, bulong ni Jefferson. Isang buhay sa trabaho, kung saan kailangan kong maging isang tiyak na tao, at isang buhay dito kasama ka, kung saan maaari akong maging sarili ko. Ano ang ibig mong sabihin? Mukhang napagtanto ni Jefferson na mas marami siyang nasabi kaysa sa kanyang nilalayon. Hayaan mo na, komplikado iyan. Leticia, tingnan mo ang oras, sabi niya, mabilis na tumayo. Kailangan ko nang magtrabaho. Kita tayo bukas. Siyempre, pero kita tayo bukas, Leticia. Mabilis siyang umalis. Iniwan siyang nalilito at nababahala. Mayroong isang bagay na hindi tama sa kanyang pagmamadali, ang paraan ng pag-iwas niya sa pagpapatuloy ng pag-uusap. Mukhang may tinatago siya. Noong gabing iyon sa universidad, hindi makapag-focus si Leticia sa lecture. Inisip niya ang kanilang pag-uusap, ang kakaibang reaksyon ni Jefferson pagdating sa kanyang trabaho at ang kanyang alok na tulungan siya. Totoo ba iyon? Kilala ba talaga niya ang mga taong makapagbibigay sa kanya ng pagkakataon? O nagiging magalang lang ba siya, nangangako ng mga bagay na hindi niya matutupad? Kinabukasan, dumating si Jefferson sa oras, ngunit mukha siyang iba, mas malayo, hindi gaanong natural sa pag-uusap. Ayos ka lang? Tanong ni Leticia nang umupo sila sa kanilang karaniwang mesa. Oo, ayos lang ako. Hindi ako masyadong kakaiba ngayon, medyo pagod lang. Mahirap ang linggo. Nag-usap sila ng pangkalahatang bagay, ngunit naramdaman ni Leticia na iniiwasan ni Jefferson ang mga personal na tanong. Hindi niya binanggit ang kanyang alok na ipakilala siya sa kanyang mga kaibigan, ni hindi niya tinanong ang tungkol sa kanyang mga pangarap. Tulad ng dati, Jefferson, sabi niya nang tumayo siya para umalis. Tungkol sa pag-uusap natin kahapon tungkol sa pakikipagkita sa mga tao, at ikaw mismo ang umiwas sa kanyang mga mata. Hayaan mo akong tingnan iyan ng mas maigi. Baka hindi kasing simple iyan tulad ng akala ko. Sumikip ang kanyang dibdib. Siyempre, walang problema. Ngunit may problema. Pinangarap niya ang pagkakataong ito buong gabi. Inilalarawan ng sarili na ginagawa ang trabaho na tunay niyang gusto. Ngayon, iniiwasan ni Jefferson ang kanyang pangako. Para bang masyado siyang nangako. Kita tayo bukas, tanong niya, habang naglalakad. Kita tayo. Pinanood ni Leticia. Siyang umalis, isang kakaibang pakiramdam ang bumangon sa kanyang dibdib. Mayroong isang bagay na kaduda-duda tungkol kay Jefferson. Ang paraan ng kanyang pagsasalita tungkol sa kanyang trabaho, laging malabo, laging nagbabago ng paksa. Ang flexible na schedule na nagpapahintulot sa kanya na dumating sa trabaho tuwing umaga, ang kanyang damit ay laging malinis at maayos para sa isang taong di umano'y nagtatrabaho sa isang shop. At ngayon, ang mga pangako na hindi natupad. Nagpasya siyang oras na para alamin kung sino talaga si Jefferson. Nagpasya si Leticia na subaybayan si Jefferson noong Huwebes. 2 araw na siyang hindi nagpapakita sa coffee shop ng walang abiso at siya ay parehong nababahala at naiinis. Nababahala na may nangyari sa kanya at naiinis dahil nasanay na siya sa kanyang presensya, ngunit ngayon ay naramdaman niyang pinabayaan siya. Pagkatapos ng trabaho, sa halip na pumunta sa universidad, sumakay siya ng bus patungo sa sentro ng lungsod. Sabi ni Jefferson na nagtatrabaho siya sa isang shop malapit sa sentro, kaya hindi mahirap hanapin siya. Pumunta siya sa 5 auto repair shop sa loob ng 3 bloke. Sa bawat isa, nagtanong siya tungkol kay Jefferson Silva, inilarawan ang kanyang hitsura, ngunit walang nakakakilala sa kanya. Sa isa sa mga huling pagkakataon, malakas na tumawa ang mekaniko. Nang banggitin niya ang isang sasakyan na maayos ang pagkakalinga, hindi magmamaneho ng bagong sasakyan ang isang babaeng nagtatrabaho sa repair shop na may respeto sa sarili. Inaayos namin ang mga lumang sasakyan ng iba. Wala kaming pera para bumili ng bagong-bago. Umalis si Leticia na mabilis ang tibok ng puso. Kung hindi mekaniko si Jefferson, sino siya? Bakit niya siya niloloko? Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit na bumubuo ng isang larawan na hindi niya nagustuhan. Ang flexible na schedule, ang malinis na damit, ang maayos na sasakyan, ang alok na tulong na kalaunan ay binawi, marahil ay isa lamang siyang mayamang tao na walang ginagawa, naglilibang sa pamamagitan ng pagpapanggap na manggagawa upang makalapit sa mga babae. Marahil ang buong kuwento tungkol sa paghanga sa kanyang katapatan ay isang kasinungalingan, marahil ay tinatawanan niya siya sa kanyang likuran. Biyernes, dumating si Jefferson sa coffee shop na parang walang nangyari, may ngiti sa kanyang labi. Umorder ng 2 kape gaya ng dati. Ngunit wala si Leticia sa mood para magpanggap. Saan ka galing?
Tanong niya nang lumapit siya sa counter. May problema kasi ako sa trabaho at kailangan kong umuwi para ayusin. Mukhang nalilito talaga si Jefferson. Paumanhin kung hindi kita naabisuhan. Hindi ko akalaing mag-aalala ka. Hindi ako nag-aalala, sabi ni Leticia, nagsinungaling. Kakaiba lang ang basta na lang mawala nang walang sinasabi. Tama ka, sa susunod, aabisuhan kita. Umupo sila sa mesa, ngunit ang kanilang pag-uusap ay pilit at hindi totoo. Maingat na pinagmasdan ni Leticia si Jefferson, naghahanap ng pahiwatig. Kumusta ang biyahe? Tanong niya. Napaka-boring, mga pulong, papeles, at kung ano-ano pa. Humigop si Jefferson ng kape. Walang nakakatuwa. Mga pulong sa repair shop. Huminto si Jefferson sandali. Sa mga suppliers ng kagamitan, ang sagot niya ay tila pinaghandaan. Hindi totoo. Nagpasya si Leticia, nasubukan siya. Jefferson, maaari ba akong magtanong sa iyo? Oo naman. Kahapon, nasa sentro ako ng lungsod at nagdesisyon na hanapin ka. Gusto kitang yayain kumain ng tanghalian dahil marami kang naitulong sa akin. Maingat niyang pinagmasdan ang mukha nito. Dumaan ako sa ilang shop pero walang nakakakilala kay Jefferson Silva. Namutla ang mukha ni Jefferson. Bumuka ang kanyang bibig at sumara ng ilang beses. Halatang sinusubukang humanap ng paliwanag. Sa tingin ko, baka nalaktawan mo ang mga importanteng shop. Pumunta ako sa 5 workshop sa loob ng 3 bloke. Sabi mo nagtatrabaho ka malapit sa sentro. Ang problema kasi, ang workshop ko ay nasa mas liblib na kalye. Jefferson, ang boses ni Leticia ay malamig. Huwag mo na akong lokohin. Yumuko siya at tumingin sa kanyang tasa ng kape. Ang kanyang patuloy ni Leticia, dahil hindi ka mekaniko. Nanahimik si Jefferson ng halos 1 minuto. Nang itaas niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay may halo ng pagka-guilty at pagtanggap. May karapatan kang magalit, bulong niya. Ngunit hayaan mo akong magpaliwanag bago ka magpasya na kamuhian ako habang buhay. Magpaliwanag ng ano? Paano ka nakaramdam ng katuwaan na ginawa mo akong isang hangal? Paano mo ako pinagtawanan sa likuran ko habang sinasabi ko sa iyo ang tungkol sa aking mga kahirapan at minimum wage? Hindi iyon ganoon. Kung gayon, ano? Sabihin mo sa akin sa wakas kung sino ka dahil hindi ko na makayanan ang mga kasinungalingan. Tumingin si Jefferson sa paligid. Punong-puno ng tao ang coffee shop, ngunit sa kabutihang palad, nakaupo sila sa isang medyo malayo. Gayunpaman, hindi ito ang tamang lugar para sa ganitong uri ng pag-uusap. Ang pangalan ko ay Jefferson Silva. Totoo yan. At nagtatrabaho nga ako sa mga makina, ngunit hindi ako mekaniko. Huminga siya ng malalim. Ako ang may-ari ng Silva Construction. Ang pangalan ay parang sampal sa mukha ni Leticia. Ang Silva Construction ang pinakamalaking kumpanya ng konstruksyon sa rehiyon, responsable para sa halos lahat ng bagong gusali sa lungsod. Nakita niya ang pangalan sa mga billboard, sa mga construction invoice, sa mga pahayagan. Ang may-ari ay hindi mekaniko. Siya ay isang milyonaryo. Niloloko mo ba ako? Bulong niya. Kinuha ni Jefferson ang kanyang wallet mula sa bulsa, nakakita ng business card at ibinigay sa kanya. Jefferson Silva, CEO. Kinuha ni Leticia ang business card na nanginginig ang mga kamay. Totoo ito. Mataas ang kalidad ng papel, embossed logo, address sa sentro ng lungsod. Ang lalaki sa harap niya ay hindi ang tapat na manggagawa na inakala niya. Siya ay isa sa pinakamayamang tao sa bayan. Hindi ko maintindihan. Ang kanyang boses ay mas mahina pa sa bulong. Bakit nagsinungaling? Bakit nagpanggap na iba? Dahil nang makilala kita, Jefferson lang ako. Hindi ang may-ari ng Silva Construction, hindi ang taong gustong pagsamantalahan ng lahat, hindi ang lalaking hinahanap lang ng mga babae dahil sa pera. Sumandal siya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagmamakaawa. Mabait ka sa akin dahil sa kung sino ako. Hindi dahil sa kung ano ang mayroon ako. Ngunit hindi ka naman talaga ang akala ko. Nagsinungaling ka sa lahat ng bagay. Naramdaman ni Leticia na kumikirot ang kanyang mga mata sa luha tungkol sa iyong trabaho. Sa iyong buhay, sa iyong pagkatao. Hindi ako nagsinungaling tungkol sa mga mahahalagang bagay. Hindi ako nagsinungaling tungkol sa pagkagusto ko sa iyo. Tungkol sa pagnanais na mas makilala ka. Akala ko napaka-espesyal mo. Biglang tumayo si Leticia, marahang gumalaw ang upuan. Ilang tao ang napatingin sa kanila. Hindi ko na kaya. Hindi ako makatayo rito at makinig sa mga salitang ito. Leticia, pakiusap. Tara na, pakiusap. Ginawa mo akong katawa-tawa sa loob ng halos 1 buwan. Hinayaan mo akong magsalita tungkol sa aking mga problema, sa aking minimum wage, sa aking pangangailangan na magtrabaho para makapag-aral habang ikaw ay isang milyonaryo.
Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Paano mo nagawa sa akin iyon? Dahil gusto kong malaman mo kung sino talaga ako. Sino ka ba talaga? Wala kang ipinakita sa akin tungkol sa kung sino ka talaga. Lahat ay kasinungalingan. Mahigpit na hinawakan ni Leticia ang kanyang bag, nanginginig sa galit at kahihiyan. Masaya ka, di ba? Makita ako na mahirapan sa 3 piso para sa isang tasa ng kape. Hindi iyon ang intensyon ko kailanman. Ayoko nang makinig pa. Lumingon siya para umalis, ngunit huminto at lumingon ulit. Alam mo ba ang pinakamasakit, Jefferson? Gusto talaga kita. Gusto ko ang taong akala ko ikaw, ngunit ang taong iyon ay hindi kailanman umiral. Tumakbo si Leticia, palabas ng coffee shop. Iniwan si Jefferson mag-isa. Pumasok siya sa banyo, nilock ang pinto at umiyak ng umiyak. Hindi lang galit ang luha, kundi malalim na kahihiyan. Paano siya naging ganito ka-inosente? Bakit hindi niya napansin ang mga palatandaan? Oo naman, napakagaang ng kanyang kamay para sa isang mekaniko. Oo naman, napaka-flexible ng kanyang schedule. Oo naman, kilala niya ang mga taong makapagbibigay sa kanya ng trabaho. Mayaman siya, makapangyarihan, may koneksyon, at siya ay isa lamang barista na nakita niyang kawili-wili sa loob ng ilang araw. Siguro, isa lang itong pampalipas oras, isang pagbabago mula sa kanyang nakasanayang gawain. Tiningnan ni Leticia ang sarili sa salamin. Pula ang mga mata, basa ang mukha. Bobo, bulong niya. Isang ganap na bobo. Lumabas ng banyo, kailangan niyang bumalik sa trabaho, magserbisyo sa mga customer, ngumiti, magpanggap na maayos ang lahat. Ngunit napansin ng supervisor na may mali. Leticia, ang putla mo, may problema ba? Ayos lang po, Sir Marcos. Medyo pagod lang po. Siguro, pwede kang umuwi ng maaga ngayon? Si Fernando na lang ang papalit sa iyo. Pumayag si Leticia. Hindi niya kayang manatili sa lugar kung saan nagpapakita si Jefferson araw-araw. Hindi niya kayang magpanggap na normal siya habang pakiramdam niya ay lubos na siyang pagod. Nang makauwi, bumagsak siya sa kama at umiyak hanggang sa maubos ang kanyang luha. Pagkatapos ay nahiga siya roon, nakatingin sa kisame, sinusubukang intindihin kung ano ang nangyari. Mayaman si Jefferson, napakayaman, ngunit sa kung anong dahilan, nagpasya siyang magpanggap na mahirap para makalapit sa kanya. Bakit? Ano ang gusto ng isang milyonaryo sa isang barista? Siguro, isa itong uri ng obsession. Marahil ay nasisiyahan siya sa pag-akit ng mga babae mula sa working class. Marahil, isa itong away sa kanyang mga mayamang kaibigan. Tumunog ang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Hello Leticia, si Jefferson ito. Huwag mong ibaba ang tawag. Halos agad siyang binabaan ni Leticia, ngunit may isang bagay sa kanyang boses na nagpatigil sa kanya. Ano ang kailangan mo? Gusto kong magpaliwanag ng malinaw, nang walang kasinungalingan sa pagkakataong ito. Narinig ko na ang iyong paliwanag. Narinig mo ang simula. Hayaan mo akong tapusin. Bigyan mo ako ng pagkakataong ito. Nanahimik si Leticia, kapwa curious at galit. Saan mo nakuha ang numero ko? Tanong niya sa huli. Sa database ng coffee shop. Alam ko, iyon ay paglabag sa privacy. Ngunit kailangan kitang makausap. Isa na namang kasinungalingan. Kaya sinabi mong Jefferson Silva ka lang, isang ordinaryong tao, ngunit maaari mong suriin ang mga personal na file ng empleyado anumang oras mo gusto. Leticia, alam mo ba kung ano ang pinakagalit ko sa iyo? Hindi ang katotohanang nagsinungaling ka tungkol sa iyong kayamanan, kundi ang paraan ng iyong pakikitungo sa akin na parang ako ay isang social experiment, parang isang hayop sa zoo na gusto mong obserbahan. Hindi iyon kailanman ganoon. Kung gayon, ano? Ipaliwanag mo sa akin kung bakit nagpasya ang isang milyonaryo na magpanggap na mekaniko para lang makausap ang isang barista araw-araw. Aling bahagi nito ang hindi tungkol sa kanyang sariling pagpapahalaga? Matagal na nanahimik si Jefferson kaya't inakala niya na nahimatay ito. May karapatan kang magalit, sabi niya sa huli. Tama ka sa lahat, nagsinungaling ako. Nilabag ko ang iyong privacy. Itinuring kitang takasan mula sa tunay kong buhay. Ang kanyang brutal na katapatan ay nagulat sa kanya. Ngunit hindi iyon kailanman dahil gusto kong maramdaman na mas mataas ako. Iyon ay dahil gusto ko lang maging normal na tao. Ang kanyang boses ay nanginginig. Leticia, sa loob ng 5 taon, ang bawat taong lumalapit sa akin ay may gustong isang bagay. Pera, pabor, oportunidad. Kahit ang pamilya ko ay lumalapit lang sa akin kapag may kailangan sila. Nagbibigay ba iyan sa iyo ng karapatang lokohin ako? Hindi. Hindi talaga. Ganap na pagiging makasarili iyan. Huminto si Jefferson sandali. Ngunit ikaw ang una sa loob ng maraming taon na mabait sa akin nang hindi alam kung sino ako.
na nagbayad ng kape ko dahil iyon ang tamang gawin, na nakipag-usap sa akin dahil gusto niya makipag-usap, hindi dahil may gusto siyang makamtan. Naramdaman ni Leticia na lumabas na naman ang luha. Kaya nang malaman mong gusto kita, nagpasya kang ipagpatuloy ang pagpapanggap na ito upang makita kung hanggang saan mo ako maloloko. Hindi. Nang malaman kong gusto mo ako, nataranta ako dahil gusto rin kita. At alam kong kapag nalaman mo ang totoo, kamumuhian mo ako. Tama ka. Tama ako. At nararapat ako roon. Tahimik silang muli. Narinig ni Leticia ang kanyang hininga sa kabilang linya. Naramdaman niya ang tunay na emosyon sa kanyang boses, ngunit hindi nito binago ang katotohanan na niloko niya siya sa loob ng maraming linggo. Jefferson, hindi ko na ito kayang ipagpatuloy. Hindi na ako makapaniwala sa iyo pagkatapos ng nangyari. Alam ko iyan. Gusto ko lang malaman mo ito. Totoo ang nararamdaman ko. Ang lahat ay kasinungalingan, ngunit totoo ang nararamdaman ko para sa iyo. Paano ko iyan mapapaniwalaan kung ang lahat ay kasinungalingan? Hindi mo kaya. At naiintindihan ko iyan. Malalim na nagbuntong hininga si Jefferson. Leticia, hahayaan na kita. Hindi na ako pupunta sa coffee shop. Hindi na ako tatawag. Ngunit gusto kong malaman mo na ang pagkikita sa iyo, ang pinakamagandang nangyari sa akin sa loob ng maraming taon. At labis akong humihingi ng paumanhin. Naputol ang linya. Ibaba ni Jefferson ang telepono. Hawak pa rin ni Leticia ang telepono, nakaramdam ng kakaibang kawalan sa kanyang dibdib. Isang bahagi ng kanya ang gustong maniwala na totoo siya, na tunay siyang nagmamalasakit. Ngunit paano niya mapagkakatiwalaan ang isang taong nagtayo ng isang buong peking persona? Paano niya malalaman kung ang kanyang nararamdaman ay totoo o hindi, kung ang lahat ay kasinungalingan? 3 linggo na ang lumipas mula nang malaman ni Leticia ang totoo tungkol kay Jefferson. 3 linggo nang walang laman na umaga, nang wala na ang pag-asam na makita siya sa coffee shop. 3 linggo ng pagsisikap na kumbinsihin ang sarili na mas mabuti siya nang wala siya, ngunit hindi. Gaano man niya subukang kamuhian si Jefferson sa kanyang mga kasinungalingan, hindi niya makalimutan ang mga sandaling totoo nilang ibinahagi. Ang paraan ng kanyang pakikinig sa kanyang mga pangarap, ang kanyang tunay na interes sa kanyang pag-aaral, ang kabutihan na tila nagmumula sa puso at hindi sa pera. Lahat ba iyon ay kasinungalingan? Mayroon bang makakapaglaro ng ganoon kahusay sa loob ng ganoon katagal? Isang hapon, habang naghahanda si Leticia ng kape para sa isang regular na customer, narinig niya ang isang pamilyar na boses sa kanyang likuran. Paumanhin. Lumingon siya at nakita ang isang eleganteng babae na nasa 50. Maayos ang pananamit ngunit hindi mapagmayabang. May isang bagay na pamilyar sa mukha ng babae, ngunit hindi maalala ni Leticia kung sino ito. Ikaw ba si Leticia Mendez? Tanong ng babae. Ako po. Paano po ako makakatulong sa inyo? Ako po si Elena Silva, ang nanay po ni Jefferson. Sumikip ang dibdib ni Leticia ng sandali. Paano po ako makakatulong sa inyo? Kung maaari, gusto ko po sanang makipag-usap sa inyo tungkol sa aking anak. Tumingin si Leticia sa paligid. Medyo maluwag ang coffee shop. Nasa opisina ang supervisor. Maaari akong mag-break ng 15 minuto. Doon tayo makaupo. Pumunta sila sa parehong mesa kung saan kadalasang nag-uusap si Jefferson at Leticia. Umorder si Elena ng kape at tiningnan si Leticia sandali bago magsalita. Hindi niya alam na nandito ako, sabi ni Elena. Sa totoo lang, pinagbawalan ko siyang hanapin ka matapos kong malaman ang nangyari. Ma'am Elena, huwag niyo po akong ikuwento muna. Hinalo ni Elena ang asukal sa kanyang kape. Ikinuwento sa akin ni Jefferson ang lahat tungkol sa mga kasinungalingan, tungkol sa pagpapanggap na mekaniko, tungkol sa kung paano mo nalaman ang totoo. Tumango si Leticia. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Ikinuwento rin niya sa akin kung gaano kakabait sa kanya noong wala siyang pera, kung paano mo siya kinakausap araw-araw, kung paano mo siya naramdaman na isang ordinaryong tao. Ma'am, ayoko na pong pag-usapan ito. Leticia, maaari ba akong magkwento sa iyo tungkol sa anak ko? Hindi naghintay ng sagot si Elena. Si Jefferson ay lumaki sa kahirapan. Ang kanyang ama ay isang construction worker at ako ay isang katulong. Noong siya ay 16 na taong gulang, namatay ang kanyang ama sa isang aksidente sa trabaho. Kailangan niyang pasanin ang responsibilidad ng pamilya. Nagulat si Leticia. Hindi iyon ang kwento na inaasahan niyang marinig. Nagtatrabaho siya sa umaga at nag-aaral sa gabi. Sa edad na 18, nakakuha siya ng trabaho sa isang maliit na kumpanya ng konstruksyon. Nagtatrabaho siya ng 16 na oras sa isang araw at natutunan ang lahat ng kanyang makakaya. Ngumiti si Elena ng may pagmamalaki.
Sa loob ng 5 taon, binili niya ang kumpanya na nasa bingit ng pagkalugi at ginawa itong isa sa pinakamalaki sa estado. Ito ay isang nakakaantig na kwento, ngunit hindi ko maintindihan kung bakit mo ito sinasabi sa akin. Dahil gusto kong maunawaan mo ang kanyang pinagmulan. Si Jefferson ay hindi ipinanganak na mayaman. Itinayo niya ang lahat sa pamamagitan ng kanyang sariling paggawa. Sumandal si Elena, ngunit sa proseso, nawalan siya ng isang mahalagang bagay. Nawalan siya ng kakayahang magtiwala sa ibang tao. Ano ang ibig mong sabihin? Kapag may pera, nagbabago ang lahat. Ang mga kaibigan noong bata pa ay nagsisimulang humingi ng pabor. Ang mga babae, na hindi man lang siya pinansin noong mahirap siya, ay biglang naging interesado. Kahit ang mga malalayong kamag-anak ay lumitaw upang humingi ng tulong, nagsimulang maunawaan ni Leticia ang ibig sabihin ni Elena. Sa nakalipas na 5 taon, ang aking anak ay walang kahit isang tunay na kaibigan. Ang sinumang lumalapit sa kanya ay gusto lamang siyang pagsamantalahan. Nagbuntong hininga si Elena hanggang sa makilala kanya. Ngunit niloko niya ako mula sa simula. Nagsinungaling siya dahil sa takot na maging tulad ka ng iba. Kinuha ni Elena ang kamay ni Leticia. Sinta, ikaw ang una sa maraming taon na mabait sa kanya nang hindi alam kung sino siya, na nakipag-usap sa kanya dahil gusto niyang magkaroon ng kaibigan at hindi dahil sa pakinabang. Naramdaman ni Leticia na lumabas na naman ang luha. Ngunit paano ko siya mapagkakatiwalaan pagkatapos ng lahat ng mga kasinungalingan na iyon? Dahil ang tanging kasinungalingan na sinabi niya ay tungkol sa pera at trabaho. Ang lahat ay totoo. Ang kanyang interes sa iyong pag-aaral, ang kanyang paghanga sa iyong mga pangarap, ang kanyang nararamdaman kapag kasama ka, lahat iyon ay totoo. Paano ka nakakasiguro? Ngumiti si Elena. Dahil kilala ko ang aking anak sa loob ng 22 taon at hindi ko pa siya narinig na magsalita tungkol sa kahit sino tulad ng pakikipag-usap niya sa iyo. Nahulog siya sa pag-ibig, Leticia, at labis siyang nagdurusa. Nagdurusa siya. Hindi maitago ni Leticia ang kanyang pagtataka. Sa loob ng 3 linggo, hindi siya masyadong kumakain, hindi siya nakakatulog ng maayos, nagtatrabaho siya ng 16 oras sa isang araw para makalimot, ngunit hindi niya magawa. Huminto si Elena. Kahapon, humiling siya sa akin na makipagkita sa iyo upang pakinggan ang kanyang kuwento. Tumanggi ako. Bakit? Dahil sinabi ko, kung gusto niyang patawarin mo siya, kailangan niyang ipanalo ang iyong pagpapatawad sa kanyang sarili. Ngunit ngayon nakita ko siyang labis na nagdurusa, nagbago ang aking isip. Hinawakan ni Elena ng mahigpit ang kamay ni Leticia. Hindi ko hinihiling na patawarin mo siya. Hinihiling ko lamang na kahit pakinggan mo siya. Pinunasan ni Leticia ang mga luhang nagsimulang bumuhos. Hindi ko alam kung maaari ba akong magtanong ng personal na tanong sa iyo. Oh, namiss mo ba siya? Ang tanong ay tumama mismo. 3 linggo nang sinusubukang itanggi ni Leticia iyon. Namiss ko siya, mahina niyang inamin. Namiss ko siya ng labis. Kung gayon, marahil ay sulit subukan kahit para lang makasiguro sa iyong nararamdaman. Tumayo si Elena at iniwan ang bayad para sa kape sa mesa. Ngayong gabi, nasa repair shop siya na ginagamit niya bilang hobby. Number 347, Kalye Sampaguita. Palagi siyang naroon mula alas 8 hanggang alas 10. Nag-aayos siya ng mga lumang kotse. Iyon lang ang lugar kung saan siya makakapag-relax. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Dahil ang aking anak ay karapat-dapat ng pagkakataong magpaliwanag at karapat-dapat kang marinig ang buong katotohanan bago ka magpasya na talikuran siya. Umalis si Elena, ngunit lumingon pagkatapos ng ilang hakbang. Leticia, maaari ba akong magbigay ng ilang payo ng isang ina sa iyo? Siyempre, minsan, nagsisinungaling ang mga tao hindi para saktan ng iba, kundi para protektahan ang kanilang mga minamahal. Nagsinungaling si Jefferson dahil takot siyang mawala ka. Hindi iyon dahilan, ngunit iyon ay paliwanag. Nang gabing iyon, naglakad-lakad si Leticia sa harap ng gusali ng unibersidad sa loob ng 1 oras, nag-aalinlangan sa pagitan ng pag-uwi at pagpunta sa address na ibinigay ni Elena. Isang bahagi ng kanya ang gustong kalimutan si Jefferson magpakailanman, gustong magpatuloy. Ang isa pang bahagi ay nangangailangan ng mga sagot. Alas 8:30, nakatayo siya sa harap ng number 347 Kalye Sampaguita. Ito ay isang maliit na shop, hindi katulad ng $1,000,000 na kumpanya. Sa pamamagitan ng bintana, nakita niya si Jefferson na nakayuko sa makina ng isang lumang Volkswagen Beetle. Nakasuot siya ng lumang t-shirt at maong napuno ng grasa. Sa unang pagkakataon, mukha siyang eksakto sa sinabi niyang isang mekaniko. Huminga si Leticia ng malalim at pumasok.
Ang paglagapak ng pinto ay nagpataas ng ulo ni Jefferson. Nang makita niya, nagbago ang kanyang mukha sa iba't ibang ekspresyon. Gulat, pag-asa, takot. Leticia. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa isang basahan. Halatang kinakabahan. Dumating ka. Nahanap ako ng nanay mo ngayon. Ipinikit ni Jefferson ang kanyang mga mata. Sinabi ko sa kanya na huwag gawin iyon. Mabuti na lang at hindi siya nakinig sa iyo. Nagtinginan sila sandali. Mukhang pumayat si Jefferson. Mayroon siyang dark circles sa ilalim ng kanyang mga mata. Halatang nagdurusa siya. Gusto mong umupo? Tanong niya. Itinuro ang 2 plastik na upuan. Kaya kong magtimpla ng kape. Sige. Habang nagtitimpla si Jefferson ng kape gamit ang isang maliit na electric coffee maker, naglakad-lakad si Leticia sa shop. Ito ay isang simple, functional na espasyo, puno ng maayos na kagamitan at lumang makina na nasa iba't ibang yugto ng pagpapanumbalik. May mga litrato na nakasabit sa dingding. Isang litrato ni Jefferson noong bata pa na kasama ang isang lalaki na marahil ay ang kanyang ama. Isang litrato ni Elena noong bata pa. Ilang mga nakamit sa trabaho. Totoo ang lugar na ito, sabi niya nang ibigay niya ang kape sa kanya. Ito ang tanging lugar kung saan ako ay totoo. Umupo si Jefferson sa isa pang upuan. Binili ko ito nang magsimulang lumago ang kumpanya, nang maging masyadong komplikado ang lahat. Ikinuwento sa akin ng nanay mo ang tungkol sa iyong kabataan, tungkol sa iyong ama. Tumango si Jefferson. Ikinuwento niya sa akin ang lahat. Sinabi niya sa akin na galing ka sa mahirap na pamilya, na ikaw mismo ang bumuo ng lahat. Iyon ay totoo. Ang bawat ladrilyo ng kumpanyang ito ay inilatag sa pawis at luha. Nagbuntong hininga siya. Ngunit sa proseso, nawalan ako ng ilang mahahalagang bagay. Tulad ng kakayahang magtiwala sa iba, ang kakayahang magkaroon ng normal na relasyon. Diretsong tiningnan ni Jefferson ang kanyang mga mata. Tulad ng lakas ng loob na ipakita ang kahinaan. Naramdaman ni Leticia na kumikipot ang kanyang puso. Jefferson, bakit mo ako niloko? Dahil natatakot ako. Takot na maging tulad ka ng iba. Takot na kapag nalaman mo kung sino ako, ang pera lang ang makikita mo. Huminto siya. Takot na mawala ang tanging tao na nagparamdam sa akin na ako ay tao muli. Ngunit nawala pa rin ako sa iyo. Alam ko, at kasalanan ko iyon. Sumandal si Jefferson. Leticia, maaari ba akong magsabi sa iyo ng isang bagay na hindi ko pa nasasabi sa sinuman? Sa nakalipas na 5 taon, bawat babae na nakilala ko, napansin niya ako pagkatapos lang ng ilang araw. At mula sa sandaling iyon, ganap na nagbago ang relasyon. Nagsimula silang magsalita tungkol sa mamahaling restaurant, paglalakbay, alahas, at tumigil na magtanong tungkol sa aking kalusugan at nagsimulang magtanong kung ano ang maibibigay ko sa kanila. Tumango si Leticia, nagsimulang maunawaan. Iba ka. Binayaran mo ang kape ko kahit hindi mo pa ako kilala. Kinausap mo ako tungkol sa aking mga pangarap, tungkol sa aking pamilya, tungkol sa mga bagay na tunay na mahalaga. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, Jefferson lang ako, hindi isang milyonaryo, hindi isang negosyante, kundi ako lang. Ngunit, Jefferson, hindi ako tulad ng ibang babae. Kung sinabi mo sa akin ang totoo mula sa simula, magiging iba ba ang reaksyon ko? Nagulat siya sa tanong. Matapat na nag-isip si Leticia. Kung ipinakilala ni Jefferson ang kanyang sarili bilang may-ari ng $1,000,000 na kumpanya ng konstruksyon mula sa unang araw, pareho ba ang magiging reaksyon niya? Magiging spontaneous at totoo ba siya? Hindi ko alam. Inamin niya. Siguro ay mailang ako. Iyon mismo ang kinatatakutan ko. Ayokong isipin mo na hindi ako maabot. Gusto kong isipin mo na magkatulad tayo. Ngunit magkatulad tayo, Jefferson. Dahil lang may pera ka, hindi ibig sabihin na mas mataas ka sa akin. Alam ko iyan, ngunit karamihan sa mga tao ay hindi alam. Para sa karamihan ng tao, binabago ng pera ang lahat. Nanahimik sila sandali, humihigop ng kape. Leticia, sa huli ay nagsalita si Jefferson. Maaari ba akong magtanong sa iyo ng isang bagay? Ano? Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung sino talaga ako. Hindi ang mekanikong pinagpapanggap ko, hindi ang negosyante na kailangan kong maging sa trabaho, kundi ang tunay na Jefferson, ang nakilala mo sa mga sandali ng ating pag-uusap sa coffee shop. Ano? Bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Hayaan mo akong patunayan na totoo ang nararamdaman ko, na tunay ang pagkakaugnay sa atin. Tiningnan siya ni Leticia, nakikita ang kahinaan sa kanyang mga mata. Mapanganib. Nagsinungaling ka ng isang beses, maaari kang magsinungaling ulit. Ngunit may isang bagay sa katapatan ng kanyang boses, sa paraan ng kanyang pag-upo sa harap niya, ang nagpahintulot sa kanya na maniwala. Jefferson,
Kung bibigyan kita ng pangalawang pagkakataon, kailangan itong maging iba. Walang kasinungalingan, walang pagpapanggap. Kailangan itong maging ganap na katotohanan tungkol sa lahat. Nangako ako. At kailangan kong malaman ang iyong tunay na buhay. Ayokong magtago ka sa shop. Kung susubukan natin, kailangan itong maging totoo. Ngumiti si Jefferson sa unang pagkakataon mula nang dumating siya. Ibig sabihin susubukan mo. Huminga si Leticia ng malalim. Susubukan ko. Ngunit Jefferson, hindi ba? Kung lolokohin mo ako ulit, tapos na ang lahat magpakailanman. Hinding-hindi na ako magsisinungaling. Kabanata 5, Pagtubos. 6 na buwan matapos ang kanilang pag-uusap sa workshop, nakatayo si Leticia sa harap ng isang gusali ng opisina sa sentro ng lungsod, hawak ang susi ng kanyang sariling kumpanya. Mendez, Administrative Consulting. Ang ginintuang mga titik ay nakasulat sa salamin na pinto. Maliit ang opisina, 2 silid lang, ngunit ito ay sa kanya. Lumitaw si Jefferson mula sa likuran, may hawak na kahon ng mga dokumento. Saan ko ito ilalagay? Sa likod na silid, sagot ni Leticia, hindi pa rin makapaniwala na nangyayari ito kay Eva. Ang nakaraang ilang buwan ay isang serye ng mga emosyonal na pagtaas at pagbaba. Hindi madali ang pagkuha muli ng tiwala ni Jefferson. Tinupad niya ang kanyang pangako ng lubos na katapatan, ngunit kailangan ni Leticia ng oras upang lubos siyang pagkatiwalaan. Bawat huli niya sa isang meeting, nagtataka siya kung ito ay dahil sa trabaho o dahil sa ibang babae. Bawat tawag sa telepono, kinakabahan siya. Matiyaga si Jefferson sa kanyang mga kawalan ng katiyakan. Unti-unti niyang ipinakita sa kanya ang kanyang tunay na buhay. Sa simula, simpleng hapunan lang iyon sa mga restaurant, malapit sa coffee shop kung saan siya nagtatrabaho. Pagkatapos, nakita niya ang kanyang apartment, simple ngunit elegante, hindi magarbo. Pagkatapos, dinala siya ni Jefferson sa kanyang kumpanya. Nakakatakot, sabi ni Leticia nang una silang pumasok sa gusali ng Silva Construction. Trabaho lang yan, sagot ni Jefferson. Hindi iyan ang nagbibigay kahulugan sa akin. Ipinakilala niya si Leticia sa mga empleyado bilang ang pinakamahalagang babae sa kanyang buhay, hindi pinapansin ang mga nagtatakang tingin. Alam ng ilan na hindi pa kailanman nagdala si Jefferson ng sino man sa kumpanya noon. Sigurado akong iniisip nila na ako ay isang gold digger, bulong ni Leticia habang dumadaan sila sa reception desk. Hayaan mo silang isipin ang gusto nila. Ang tanging mahalaga ay tayo. Ang pagbabago sa kanilang relasyon ay dumating isang Martes, 3 buwan matapos silang magkasundo. Nangako si Jefferson na susunduin siya sa universidad, ngunit hindi siya dumating. 2 oras na naghintay si Leticia. Maraming beses siyang tumawag, ngunit hindi niya maabot ang kanyang telepono. Lahat ng kanyang kawalan ng katiyakan ay sabay-sabay na dumating. Nagsawa na siya sa kanya, nakakita na siya ng mas kawili-wili. Ang mga pangako ng katapatan ay pawang kasinungalingan lamang. Umuwi si Leticia na lubos na nawasak, handang tapusin ang relasyon nang minsan at magpakailanman. Nang buksan niya ang pinto ng kanyang apartment, nakita niya si Jefferson na walang malay sa sofa, mataas ang lagnat. Jefferson, tumakbo siya patungo sa kanya, hinawakan ang kanyang noo, at naramdaman na napakainit nito. Nahirapan siyang buksan ang kanyang mga mata. Leticia, paumanhin. Sinubukan kitang tawagan. Manahimik ka, pupunta tayo sa ospital. Nagkaroon ng malalang impeksyon si Jefferson na nagpahiga sa kanya sa loob ng 3 araw. Nananatili si Leticia sa ospital upang alagaan siya. Nakikita kung gaano siya kahina kapag may sakit, kung paano niya siya tinatawag sa kanyang deliryo. Bakit ka nandito? Tanong niya isang gabi, nang bumaba na ang lagnat. Ibig kong sabihin, bakit hindi ka umalis? Nang hindi ako nakarating sa universidad, maaari mong inakala na nagsisinungaling ako ulit at tinapos ang lahat. Hinawakan ni Leticia ang kanyang kamay. Ang kaibahan ay alam ko na ngayon kung sino ka talaga. Alam kong hindi mo gagawin iyon ng walang magandang dahilan. Paano ka nakakasiguro? Dahil sa loob ng 3 buwan na ito, araw-araw ay pinatunayan mo sa akin na nagbago ka. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Leticia na tunay niyang napatawad si Jefferson, na nagtitiwala na siya ulit sa kanya, na mahal niya siya hindi sa kabila ng kanyang mga pagkakamali, kundi sa pagtanggap sa mga pagkakamaling iyon. 2 linggo pagkatapos, nag-alok si Jefferson ng kasal sa paraang magbabago sa buhay ni Leticia magpakailanman. Naaalala mo ba ang iyong pangarap na maging isang executive consultant? Tanong niya sa almusal. Oo, naaalala ko. Ano? Bakit hindi natin ito gawing totoo? Tumawa si Leticia.
Jefferson, pinag-usapan na natin ito. Hindi ako makakakuha ng pera mo. Hindi ako nagbibigay ng pera. Nag-aalok ako ng partnership. Partnership sa anong paraan? Masayang sumandal si Jefferson. Ang Silva Construction ay may koneksyon sa daan-daang maliliit na negosyo. Mga supplier, contractor, lokal na negosyante. Marami ang nahaharap sa mga problema na gusto mong lutasin. Paano kung magsimula ka ng isang consulting firm at ako ang magrekomenda ng mga kliyente sa iyo? Ngunit wala akong startup capital. Popondohan ko ang upa, kagamitan, at advertising sa unang 6 na buwan. Babayaran mo ang utang kapag nagsimula ng kumita ang kumpanya. Kung hindi magtagumpay, ituring mo na lang na regalo mula sa iyong kasintahan. Huminto si Leticia, pinag-iisipan ang alok. Iba ito sa basta lang manghiram ng pera, patuloy ni Jefferson. Ito ay isang partnership sa negosyo. Panalo ako dahil mayroon akong isang consultant na maibibigay sa aking mga kasosyo. At panalo ka dahil isinasakatuparan mo ang iyong pangarap. At kung hindi maganda ang takbo ng mga bagay, kung hindi ko mabayaran ang utang, kung gayon ay may utang ka sa akin ng ilang hapunan at kalimutan na natin iyon. Matapos ang maingat na pag-iisip, tinanggap ni Leticia ang alok. Hindi dahil kailangan niya ang pera ni Jefferson, kundi dahil nakita niya ito bilang pagkakataon na matagal na niyang pinapangarap. At 6 na buwan pagkatapos, nakatayo siya sa harap ng pintuan ng kanyang sariling kumpanya. Sa unang 3 buwan, mayroon siyang 15 regular na kliyente. Sa ika-4 na buwan, kinailangan niyang kumuha ng isang katulong. Sa ika-5 buwan, mayroon ng mahabang pila ng mga naghihintay na kliyente. Hindi ako makapaniwala na nagawa ko ito, bulong niya. Hinahaplos ang ginintuang mga titik sa pinto. Lagi kong alam na kaya mo, sabi ni Jefferson. Lumabas mula sa likod na silid. Ikaw lang ang nagdududa sa sarili mo. Lumingon si Leticia sa kanya, nagluluha ang mga mata sa emosyon. Jefferson, nabayaran ko na ang utang ko noong nakaraang buwan. Alam ko, natanggap ko ang wire transfer. Ngumiti siya ng may pagmamalaki. Nakita ko rin na nag-donate ka ng parehong halaga sa scholarship fund. Paano mo nalaman? Alam ko, Leticia, alam kong ang unang bagay na gagawin mo kapag may pera ka ay tulungan ng iba, tulad ng pagtulong ng iyong ina sa iyo. Totoo iyon. Noong nakaraang buwan, nang makita niyang nagsisimula ng kumita ang kumpanya, nagtatag si Leticia ng isang maliit na pondo upang tulungan ang mga kabataan mula sa mababang kita na pamilya na makabayad sa kanilang pag-aaral. Hindi pa gaanong kalaki ang halaga noon, ngunit sapat na para matustusan ang 3 estudyante. Tumawag ang nanay mo kahapon, sabi ni Jefferson habang inilalagay ang mga papeles sa mesa. Pupunta ba siya sa opening? Oo. Naiiyak siya sa pagmamalaki habang kausap ko sa telepono. Tumawa si Leticia, ngunit nagluluha rin ang kanyang mga mata. Sabi niya, masayang masaya raw ang tatay ko kung narito siya. Sigurado akong magiging masaya siya. Magkasama silang naghanda ng espasyo para sa maliit na opening ceremony na pinilit ni Jefferson na gawin. Walang anuman. Ilang kaibigan lang, pamilya ni Leticia, ilang kliyente, at mga empleyado ng Silva Construction. Jefferson, sabi ni Leticia habang isinasabit nila ang sign sa dingding. Maaari ba akong magtanong sa iyo? Siyempre, bakit mo ito ginagawa? At huwag mong gamitin ang partnership sa negosyo bilang dahilan. Kaya mong kumuha ng isang may karanasan na consultant kung gusto mo. Huminto si Jefferson sa ginagawa at tiningnan siya. Dahil karapat-dapat ka sa pagkakataong hindi mo nakuha kailanman. Dahil nakita ko ang iyong potensyal mula sa unang araw na nag-usap tayo. At dahil nag-atubili siya. Dahil ano? Dahil gusto kong malaman mo. Nagtitiwala ako sa iyo. Hindi sa kung ano ang magagawa mo para sa akin, kundi sa kung ano ang magagawa mo para sa mundong ito. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Leticia. Jefferson, Leticia, may isa pa akong gustong sabihin sa iyo. Bago pa siya makasagot, lumuhod si Jefferson sa gitna ng opisina, kinuha ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Tinakpan ni Leticia ang kanyang bibig, hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Leticia Mendez, binago mo ang buhay ko mula sa araw na binayaran mo ang kape ko. Kahit hindi mo ako naintindihan. Tinuruan mo ako na mayroon pa ring mga tunay na tao sa mundong ito na ang pagmamahal at pagmamahal ng totoo ay ganap na posible. Medyo nanginginig ang kanyang boses. Pakakasalan mo ba ako? Tiningnan ni Leticia si Jefferson. Nakaluhod sa gitna ng kumpanyang magkasama nilang itinayo at nakita niya sa kanya hindi ang milyonaryo, kundi ang taong naging siya. Ang sumuporta sa kanya nang hindi sinusubukang kontrolin siya, ang nagtiwala sa kanyang mga pangarap tulad ng kanyang sarili. Ang natutong maging mahina muli,
Oo, bulong niya. Pagkatapos ay nagsalita ng malakas. Oo, mahal kita. Isinuot ni Jefferson ang singsing sa kanyang daliri. Simple, elegante, hindi magarbo at tumayo upang halikan siya. Ito ay isang halik na sumasalamin sa buong paglalakbay na kanilang pinagdaanan. Ang mga kasinungalingan, ang pagpapatawad, ang muling naibalik na tiwala, at ang tunay na pag-ibig na ipinanganak sa gitna ng kaguluhan. May isa pa, sabi ni Jefferson habang nagmamaneho sila, pero hindi ko na kaya ang anumang sorpresa ngayon. Ngumiti siya at ibinigay sa kanya ang isang selyadong sobre. Buksan mo ito. Pinunit ni Leticia ang sobre at kinuha ang isang opisyal na dokumento. Ito ay isang Certificate of Ownership. Ang Mendez Administrative Consulting ay ganap na inilipat sa kanyang pangalan nang walang partisipasyon ni Jefferson. Hindi ko maintindihan. Kumpanya mo ito, Leticia. Palagi itong sa iyo. Ikaw ang lumikha nito. Ikaw ang nagpatakbo nito. Ikaw ang nag-akit ng mga kliyente. Tinulungan lang kita sa startup capital at nabayaran mo na ako. Ngunit Jefferson, maaari ka pa ring maging kasosyo. Ayoko maging kasosyo, gusto kong maging asawa mo. Gusto kong magkaroon ka ng isang bagay na ganap na sa iyo upang walang sino man ang makapagsabi na nakamit mo ito dahil lang asawa ka ng isang mayamang negosyante. Umiyak si Leticia, hindi dahil sa kalungkutan, kundi sa malalim na pasasalamat na hindi mailarawan ng salita. Hindi lang nagtiwala si Jefferson sa kanya, kundi binigyan din siya ng lahat ng kinakailangang kasangkapan upang patunayan ang sarili. Salamat, pilit niyang sabi sa gitna ng luha. Salamat sa lahat. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon, sa pagtuturo sa akin na mayroon pa ring mabuting tao sa mundong ito. Ang opening ceremony ay simple ngunit perpekto. Umiyak si Elena nang makita si Jefferson na nakatingin kay Leticia. Ulit-ulit na sinasabi ng ina ni Leticia na hindi pa niya nakikita ang kanyang anak na ganoon kasaya. Ang mga kliyente ng kumpanya ay nag-uunahan sa pagkukuwento kung paano nailigtas ni Leticia ang kanilang mga negosyo. Si Sir Marcos, isang supervisor sa coffee shop na naging matalik niyang kaibigan, ay nag-toast kina Jefferson at Leticia para sa kung ano ang ipinakita nila sa lahat. Minsan, ang pinakamagagandang kwento ay nagsisimula sa isang simpleng gawa ng kabutihan. 6 na buwan pagkatapos, ikinasal si Leticia at Jefferson sa isang maliit na seremonya sa coffee shop mismo kung saan sila nagkita. Pinilit ng may-ari na isara ang shop para sa mga regular na customer at pinayagan lamang ang pamilya at malalapit na kaibigan. Dito nagsimula ang lahat, sabi ni Leticia kay Jefferson habang hinihintay nila ang pari. Totoo ngang nagsimula ang lahat sa iyong puso, tugon ni Jefferson. Sa sandaling nagpasya kang maging mabait sa isang estranghero at mula sa iyong sariling puso nang magpasya kang maging tapat sa akin. Nagbigay sila ng simple ngunit malalim na panata. Nangako si Jefferson na hindi na kailanman magsisinungaling, hindi na kailanman susubukang maging isang taong hindi siya. Nangako si Leticia na hindi na kailanman hahayaan ang takot na pigilan siya sa pagmamahal ng buong puso. May isang mahalagang bagay na itinuro ninyo sa amin, sabi ni Elena sa kanyang talumpati, na hindi mahalaga ang pera. Ang mahalaga ay magkaroon ng bukas palad na puso at lakas ng loob na ipakita ang iyong mga kahinaan sa taong mahal mo. Ngayon, 3 taon matapos ang kanilang kasal, pinamamahalaan ni Leticia ang isa sa mga pinakarespetadong consulting firm sa rehiyon. Mayroon siyang 10 empleyado at isang 6 na buwang waiting list. Ang scholarship fund na itinatag niya ay nakatulong sa mahigit 50 kabataan na makakuha ng edukasyon. Patuloy na pinamamahalaan ni Jefferson ang Silva Construis, ngunit binago ang kanyang diskarte. Nagpatupad siya ng mga social program, lumikha ng isang abot-kayang proyekto sa pabahay, at nagsimulang kumuha ng mas maraming kababaihan sa mga posisyong pamumuno. Gusto mo akong maging mas mabuting tao, sabi niya. Umakyat, at isang umaga, habang umiinom sila ng kape sa kusina ng bahay na magkasama nilang binili. Palagi kang mabuting tao, Jefferson. Naitago lang iyon sa ilalim ng bigat ng takot at tinulungan mo akong hanapin ang lakas ng loob upang mabuhay ng totoo sa aking sarili. Bumababa pa rin sila sa coffee shop tuwing Biyernes ng umaga. Umupo sila sa parehong mesa kung saan sila unang nag-usap. Paminsan-minsan ay sumusulyap si Leticia kay Jefferson habang umiinom siya ng kape at naaalala ang unang beses na nakita niya siya, nahihiya dahil naiwan niya ang kanyang wallet. Hindi niya kailanman naisip na ang 3 pisong ginastos sa isang sandali ng kabutihan ay maaaring magbago ng buhay ng 2 tao magpakailanman. Na ang isang kasinungalingan ay maaaring humantong sa isang ganoong kalalim na katotohanan
At ang tunay na pag-ibig ay maaaring magsimula sa hindi inaasahang lugar. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Jefferson tuwing nakikita niya siyang malalim ang iniisip. Tungkol sa kung gaano ka-ironiko ang buhay. Sagot niya, tungkol sa kung minsan ang pinakamagandang bagay na nangyayari sa atin ay nagkukubli sa anyo ng kabiguan. Ibig mong sabihin ang araw na nalaman mong nagsinungaling ako? Ibig kong sabihin ang araw na nakalimutan mo ang iyong pitaka, ngumiti si Leticia. Kung may pera ka noon umaga, marahil ay hindi tayo kailanman nag-usap. Hinawakan ni Jefferson ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa, hinahaplos ang kanyang singsing sa kasal. Kung gayon, magpasalamat tayo sa universo dahil sa pagkalimot ko sa aking pitaka. At salamat sa universo sa pagbibigay sa iyo ng lakas ng loob na bayaran ang kape para sa isang estranghero. Sa labas, dahan-dahang nagigising ang Coffee Town. Nagmamadali ang mga tao, may mga problema na kailangang ayusin, may mga pangarap na kailangang sundin. At sa gitna ng pagmamadali na iyon, may dalawang tao na napagtanto na minsan ang pinakasimpleng kilos, tulad ng pagbili ng kape para sa isang nangangailangan, ay maaaring maging simula ng isang bagay na pambihira. M.